Ang bawat tao ay may pinagdaraanan, may mga pangangailangan. At sa bawat unos na nararanasan natin sa buhay, tayo ay naghahanap ng masasandalan para makakita ng munting liwanag ng pag-asa at makakuha ng tulong na tutugon sa krisis na ating kinakaharap. Dito sa AX Chronicles, matutunghayan natin kung paanong sinamahan ng DSWD ang bawat kliyente mula sa kanilang hamon sa buhay hanggang sa pagbangon. Cancer. Ito ang nakabibinging pahayag ng doktor na tumingin kay Lilibet Rason nang siya ay magpa-check up dahil sa lumalalang pamumula ng kanyang balat. Nang mga oras na yon, ay hindi alam ni Lilibet kung saan huhugot ng lakas para labanan ang pagsubok sa kanya ng buhay. Batid niya kasi na kaakibat ng sakit ay ang mga gastusin para sa pagpapagamot. Pero sa kabila ng takot at lungkot, nananatili pa rin ang pag-asa sa kanyang puso na siya ay gagaling. Kaya naman, nang malaman na maaaring humingi ng tulong medikal sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development, ay agad siyang dumulog sa tanggapan nito. Ako si Lilibet Nason, nakatira po ako sa Sampaloc, Manila. Ako po'y lumalapit dito sa DSWD, dito sa may Quezon City, para po makahingi po ng tulong dahil sa aking sakit. Ako po'y dating government employee. Ako po nagkasakit ng skin cancer, atopic dermatitis, para po makakuha ko ng mga gamot na kailangan sa aking buhay. Ito yung nakakadugtong buhay namin. Malaking bagay po ito. Every 3 months, lumalapit po kami dito at hindi naman po kami hinihindian. Malaking bagay po para sa amin sa may mga sakit. Kwento ni Aling Lilibet, taong 1997 nang magsimula ang kanyang sakit sa balat, na sa umpisa ay hindi niya pansin. Ngunit nang patuloy na kumalat ang pamumula nito sa kanyang braso, ay saka siya nagpasyang magpatingin sa doktor. 1997, nag-umpisa na akong namumula. And then, na-detect ito noong 2013 na atopic dermatitis. Pero nung naglaboratory ako ng KOH at saka ng biopsy, ito ay lumabas na skin cancer. Ngunit sa kabila ng malungkot na katotohanan hinggil sa kanyang sakit, ay lakas loob si Aling Lilibet na humanap ng malalapitan para sa kanyang mga kakailanganing gamot, at hindi naman siya nabigo. Mayroon po nakapagsabi sa akin na kaysa sa bulsa pa namin nanggagaling ang pambili ng gamot, pwede kami lumapit sa DSWD kahit sa ang branch. Ito'y malaking bagay talaga sa mga taong may mga sakit. Siguro hindi lang po 15 taon na pumupunta ako dito para makahingi po ng tulong na pambili ng mga gamot namin. Yung everyday ko, 3,175 per day yun. Hindi pa kasama din mga cream. Kasi dati po, 20,000 pa yung nakukuha. Eh ngayon po, nung nalaman ko pong may guarantee letter na, mas malaking bagay po yung guarantee letter. Kasi po pagka hawak mo na yung pera, minsan hindi mo na po nabibili ang gamot eh. Minsan nabibighani ka kung ano bibili mo sa mga mall. Since noon, ma'am, hindi na ako kumuha ng cash. Ang kinukuha ko na lang po as guarantee letter para tuloy-tuloy pong namin mainom. Sa likod ng takot at pangamba, ay masisinag pa rin kay Aling Lilibet ang tapang na harapin ng hamon ng buhay. Hamon na alam niyang may pag-asang naghihintay. Lumalabang kasi meron pa rin naman ako mga anak, may asawa din ako na may sakit, may prostate cancer yung asawa ko. Tapos ma'am, humuhugot mama ko ng lakas sa itaas, sa Panginoon. Dahil talagang dun lang po talaga tayo gumagabay. Nagpapasalamat po ako sa DSWD at sa mga makatawan, lalo sa mga social worker, at napakababait nila. Sana pagpatuloy nila itong project na ito at maraming makikinabang pong tao. Ilan lamang ang storya ni Lilibet sa mga nabigyan ng tulong ng Assistance to Individuals in Crisis Situation program ng DSWD. Isang storya na nagpapakita na ang ahensya ay inyong kabalikan. Dahil sa DSWD, bawat buhay ay mahalaga. Ako si Mel Kabigting ng Traditional Media Service para sa AX Chronicles.
She